Nung mga time na yun, sobrang naiinis ako. Sobrang sama na loob ko sa magulang ko, sa papa ko. Dahil sabi ko, sobrang higpit ng mga magulang na ko. Sobrang galit na galit ako noon sa kanya dahil sobrang higpit eh. Naiingit ako sa mga kalaro ko, sa mga pinsan ko na inaabot ng alas 10 sa gabi. Inaabot ng alas 10 ng gabi, nasa lansangan pa, naglalaro. Samantalang kami, pag uwi ko ng school, grade school, alas 4, bahay, tapos alas 6. Kailangan, before 6, nasa bahay ka na. Meron kaming tawag sa amin yan eh. Pagka pinasitan kami, kailangan umuwi ka na. Pag siya, alam na namin kung sino yun. Si Papa yun na, kailangan umuwi na. Tatlo lang po yun ha. Pag pinasitan ka ng isa, kailangan umuwi ka na. Pag napapasarap po ko ng laro, lalo pag natatalo, gusto kong bumawi sa Holland. Pag pinasita ka na isa, hindi ko pa pinansin. Yung pangalawa po na yun, may paliwanag na yan pag uwi mo. Kailangan magpaliwanag yun ng ba't na nahuli ka na uwi. Pangatlo po. Pag yung pangalawa, hindi ka pa umuwi. Pinasita ka ng pangatlo. Pag sinabi niyang pangatlo yung mahaba, delikado na po yun. May kasama ng palo yun. Sobrang higpit po. Sobrang higpitan ako nun. Sobrang sama ng loob ko sa magulang ko. Hanggang dumating sa point na minsan, nagkaroon kami ng pagtatalo hanggang sinabi ko sa kanya, tinanong na kami personal. Kung ako pa yung mamamatay, ano yung mararamdaman ko? Sobrang sama ng loob ko, sinabi ko po sa papa ko. Andito siya ngayon. Sabi ko, kung siguro ikaw mamatay, hindi ako iiyak, matutuwa ako. Dahil wala nang pipigil eh. Magagawa ko yung gusto kong gawin. Makakalabas na ako ng bahay ng kahit anong oras, magagawa ko. Pero salamat po sa Panginoon dahil tinuruan niya ako eh. Tinuro na sa akin yung prinsipyo na kailangan magpasakot ko sa iyong magulang. Kaya salamat dahil sa pamamagitan ng papa ko, tinuruan ako. Hindi naman po sa pag-iayabang. Yung mga kasabayan ko ng grade school, mga pinsan ko, masasabi ko po na sa kanilang lahat. Masasabi ko na po ako yung pinaka-successful ngayon. Sila, puro bisyo, may asawa, may mga anak na. Kumbaga wala silang ibang narating. Dahil yung magulang nila sobrang luwag. So ngayon, nauwi sila sa bisyo. Ako po, siyempre, dahil sobrang higpit ng magulang ko, nalayo ako sa bisyo. At yun po isa sa pinapasalamatan ko sa Panginoon dahil hanggang makarating po ako ng kolehiyo, kaya-kaya ko po ipagsigawan sa lahat ng tao na kahit minsan, hindi ko sinubukan tumigil ng alak at sigarilyo. Kaya yun po, isa sa pinasasalamatan ko na si Papa ay naging magulang ko dahil tinuruan niya kami ng prinsipyo ng Panginoon. Yun po isa sa pinapasalamatan ko dahil kung hindi po ako natuto siguro, isa na po sa loko o nakakulong dahil sobrang mainit ng ulo ko eh, parang hindi nga po ako ng pastor eh. Minsan nga, pag naipit ako ng traffic, pasalamat ka, nakakulong pastor. Pero joke lang eh. Puliti lang. Pero, kumbaga, tinuro niya na marami bagay na napulot ko sa papa ko. Kaya salamat sa papa ko, sa Panginoon na ginamit siya para palakihin kami ng maayos. Kaya sabi ko nga sa kanya, ba, kung sakali, obey na magkaroon ng pamilya, ng anak, kung ano yung prinsipyo ng tinuro sa akin, yung prinsipyo ng tinuro sa mga anak. At yun nga po, salamat sa Panginoon at sa mga kapwa ko kabataan na rin po. Yun nga po, isipin nyo na matuto kayo magpasakop sa inyong magulang. Dahil pag natuto kayo magpasakop sa inyong magulang, naniniwala po ako na pagpapalain kayo ng Panginoon. At sabi nga po diba sa verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina na siya unang utos na may pangako. So kailangan po talaga irespeto nyo yung inyong mga magulang. Dahil pag ginawa nyo, sobrang pagpapalain kayo ng Panginoon. Pero sa mga magulang naman po, tala niyo po sa mga kabataan na. Sa magulang naman po, huwag niyo naman po sasamantalahin. Huwag niyo naman po abusuhin na kahit anong yutos, kahit anong pagawa niyo sa anak niyo, sundin. Pero dapat po sa mga magulang, ipakita niyo rin sa inyong anak na kayo ay respeto. Katulad po ng ginawa ng papa ko sa amin. Pinakita niya na sila ay respeto. Naging tayo po kayo, naging maganda yung banding namin. At isa po yun nga po sinasabi ko sa inyo, tulad ng sinabi ng papa ko, pag bumuo po kayo ng pangarap sa inyong mga anak, una po sa listahan, kung bakit sila gustong pag-aralin, kung bakit gusto ipauwi ganitong kurso, para makatulong sa gawain ng Panginoon.
Yung po yung tinuro sa akin. At isa pa po, isang importante. Lalo na po sa mga magka-college na mga anak, wag na wag niyo po tuturuan yung anak niyo kung ano yung gusto niyang gawin. Hayaan niyo po na yung anak niyo pumili kung anong kursong gusto niya. Suportahan niyo lang po. Yun lang po. At ayun nga po, tuloy nga yung tinanong ng papa ko ano yung pangarap ko sa buhay. Dahil ako yung panganay, dalawa lang yung magkapatid ako yung panganay, lalaki pa ako, so ibig sabihin, dapat pastor din eh. Pero, papasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi na ako nilog maging pastor. Dahil gusto ko naman po maranasan na naranasan na po namin na sobrang sabi nga ako, sobrang hirap ng buhay namin dati. Na talagang biyaya lang ang Panginoon yung nakasahan namin. Marami nagmamahal sa amin. Po, salamat sa Panginoon dahil sobrang daming tao na nagmamahal sa amin. Kaya ngayon po, sabi ko naman sa Panginoon, Lord, hindi na po ako magpapastor. Gusto ko po mag-aral, magtrabaho. Para naman po, may paranas ko sa ibang pastor, sa pamilya ng sa pastor, kung ano yung naranasan namin pagmamahal na binigay ng ibang tao. Kaya gusto ko naman, Lord, sana pagpalain ito ang aking buhay para gamitin naman daluyin ng pagpapala ang aking buhay. May paramdam ko sa mga pamilya ng pastor na ito na ganun kasarap ang nasa ministry. Yes. At yun nga po huli, yung pangatlo po na isang sekreto. Natuto po kami na magbigay sa gawain ng Panginoon. High school pa lang po ako, napakaliit lang ng baon namin sa eskwelahan. Pero sabi ng papa ko, kahit na maliit lang yan, hindi sa inyo yan. Pinagkatiwala lang ng Panginoon yan. Kaya kung meron kayo 100, balik mo yung 10 piso para sa Panginoon yan. Yung po, sinimulan namin magkapatid ng high school ako kahit na sobrang liit ang baon namin, ibibigay ko rin yun sa Panginoon. Salamat po! Dahil sobrang hirap ng buhay po namin, pero hindi yan po sa pinagyayabang, pero nakagraduate po ako ng high school sa private high school. Private school po ako nakagraduate. Then, yun nga po, pagdating ng college, minsan po, hindi pinisip na makakapag-aral ako dun sa pangarap ng school ko, sa pangarap ng puso ko, makukuha ko. Yung aircraft mechanic nga po, graduate po ako ng Pax College of Aeronautics, hindi biro po yung tuition, yung gastos, nauubusin pag nag-aral na ng kurso na gano'n nga po. Pero salamat po sa Panginoon, kahit na sobrang hirap ng buhay namin, ang Diyos po talaga ang sobrang napagbiyaya sa amin. Hindi po sa pagmamalaki, dahil wala naman po kami nalagay pagmamalaki, hindi ang Panginoon lang ang biyaya nila. Simula po, nung nag-enroll ako sa PAX, mula first year hanggang makagraduate po ako, minsan po, hindi ko naranasan na magkaroon ng installment o yung kalahating bayad lang, tapos taka na lang yung kalahati pag malapit ng matapos yung taon. Mula 4 na taon po, na puro full payment po, laging bayad po lahat. Hindi po ako nakawalan ng allowance. At isang biyaya pa po na naranasan ko na hanggang ngayon ay sobrang tuwa po ako. Third year college po ako. Nagkaroon na po ako ng sarili kong sasakyan. Yung nag-give sa akin ng papa ko noon. At salamat dahil hindi ko po inaasahan na nag-aaral pa lang po ako, mararamdaman ko na po yung ganung blessing. Dahil natuto po ako na magbigay sa gawain. Kasi pag nagbigay ka po sa gawain, mag-aakisip po, huwag niyo pong iisipin na pag nagbigay ka sa gawain, magpapalaki ka. Huwag na huwag niyo pong isipin yun. Magkakayaan niyo po na ang Panginoon na siya magpara sa inyo pagbibigay kayo. Magkapag magbigay kayo ng galing sa puso na walang iniisip na kapalit. Hayaan po natin ang Diyos ang magpalit sa lahat ng binibigay natin. At yun nga po, maraming salamat sa Panginoon dahil ngayon nga po, noong December 6 po, ay isang taon na ako sa trabaho ko sa Lufthansa, pero hindi ko na po gawin ito kung paano po ako napasok ng Lufthansa, pero sobrang lalim po, sobrang hirap. Ang pinagdaanan ko muna bago nakapasok sa kumpanya na yan. At salamat po sa Panginoon dahil ngayon, nakwento yung Papa kanina, may mga offer na sa akin sa ibang bansa, pero sabi niya, hintay-hintay pa tayo ng kalooban ng Panginoon sa iyo. Kasi nga po, inihilig ko na natin, pre-request ko ako, sana mag-pray niyo po ako, dahil nga po na kung ano po yung layunin talaga ng Panginoon sa akin, kung saan niya yung ibibigay niya sa akin na kumpanya na mayroong mas malaki na salary na makukuha ko para yun nga po mas malaki yung gawain na matutulungan ko. Dahil si Papa ko, nasimulan niya ng lumabas, gusto ko nga po na tuwing lumalabas siya, hindi naman kasi
Kasi nga po, dati kami nakakaranas na kami yung binibigyan, tinutulungan. Ngayon naman po, gusto namin maranasan na kami lang po yung maging dalawin ng pagpapala. At salamat po nga po sa Panginoon sa lahat-lahat ng blessing. Marami pa po na gusto ko ikwento pero kulang po yung pagkakataon eh. Kaya yun lang po, sa mga kabataan ko, matuto kayo magpasama sa Panginoon, especially po sa magulang at sa pastor ko. Lahat ng maging desisyon nyo, ipaalam nyo sa pastor mo. Ako first crush ko, sinabi ko kay Papa, kasi Papa ko na, pastor ko pa eh. Kaya siya nakaalam kung sino first crush ko eh. Kaya yung hiya ako, sinabi sa pastor ko. Kaya huwag na nagtitiwala sa pastor. Joke lang. Yun nga po, matuto lang po tayo na makibahagi sa gawain ng Panginoon at wala pong imposible na hindi kayo pagpapalain. Tulad po ng nararanasan ko sa buhay ko ngayon. At yun po, magandang glory po. Amen.